Tomasino. Hatid namin sa inyo ang special episode ng V-Exclusives Boto Tomasino 2016. Makikilala natin ngayon ang isa sa mga kandidato sa pagka-Vice Presidente. Siya ay isang second-year Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management student sa College of Commerce and Business Administration. Nanilbihan siya bilang Assistant Treasurer ng CBASC, kung saan pinamunuan niya ang ilang proyekto gaya ng Tulong Commercial Book Drive, Commerce Hall of Fame at Commerce Freshman Tour. Tumatakbo sa partido ng Lakas ng Diwang Tomasino, narito si Jose Ramon Linyan. Magandang araw, Josh. Magandang araw po. Meron kaming ilang katanungan para sa iyo at maaari ka lamang sumagot sa loob ng 2 minuto. Handa ka na ba? Handa na po. Unang katanungan, ano para sa iyo ang pinakamahalagang responsibilidad ng isang Vice Presidente at bakit? In my opinion po, ang pinaka-important na responsibility ng Vice President, nasa Consti din po siya, CSC Consti. And yun po is yung external affairs niya. Because it's very important po talaga na as a student council, as a university student council, we have to be really connected with the other universities and other partners or other organizations para din po maging mapa-involve po natin sila with the students. And yun po, pero as a whole, ang important po talaga is kailangan CCSA is to be the voice of the students. Pangalawang katanungan, sa iyong palagay, sapat na ba ang iyong karanasan bilang isang local student leader upang pamunuan ang buong universidad bilang Vice Presidente? Masasabi ko naman po na, opo, sapat na po ang aking experiences. Kasi ang important lang naman din po sa Central Student Council is you have to be willing to learn. You have to be willing to know the ins and outs. So once inside the Student Council, gagamitin ko po yung experience ko from the local Student Council. And then, as efficient as I can and as quickly as possible, aaralin ko po ins and outs ng University Student Council. Madalas naisipin na ang Vice Presidente ay pamalit lamang sa Presidente. Kung ikaw ay mahahalal, paano mo babaguhin ang pag-iisip na ito? Ayun nga po, si Vice President naman shouldn't be treated as just a secretary kasi the Vice President alone has its CSC constitutional duties and doon pa lang po it's more than enough for a person to handle. And sapat naman na din po yun para hindi siya i-treat as someone na pamalit lang kay President pag wala to attend meetings as a proxy kung wala si President. Hindi, may sarili po siyang function. So, ang platform ko din po kasi is at the start of the semester is magkakaroon ng Unified Legislative Board Assembly or Class President's Assembly. Doon po i-explain na din kung ano ba talaga si CST, kung ano bang ginagawa niya, and yung functions na din po ng officers inside. So, yun po, para ma-clarify sa mga tao kung ano ba talagang ginagawa, para hindi na rin sila mag-doubt kung may ginagawa ba or kung ano ba talagang silbi ng CSC sa loob ng university natin. Yan, it's a big way para ma-clarify sa students. Yan. Nabanggit mo ang constitutional duties. Sa iyong palagay, dapat bang baguhin o dagdagan pa ito? Bakit? Para sa akin po, okay naman na po ang constitution natin. Kasi I'm sure na napag-diskusyonan na din ito ng previous councils and na nakilatis na din nila kung ano bang mali, ano pa ba dapat i-improve. And I think sa ngayon, okay naman na siya. Kung hindi ka naman papalaring manalo sa darating na halalan, ano ang iyong magiging hakbang upang ipagpatuloy ang iyong mga advokasya at magandang hangarin sa buong Tomasian community? Siguro po kung hindi ako swertihin na mahalal, ang gagawin ko is mag-a-apply ako sa EC or EA inside the council, and then I would raise my idea, raise ko yung platforms ko ngayon na baka gusto nyong i-implement to inside the council. Then, yan. Ang susunod na katanungan ay manggagaling sa kasulukuyang CSC Vice President na si John Luis Tingzon. Panoorin natin ito. Bilang candidate for Central Student Council Vice President, dapat bang nalilimit ang ating constitutional duties sa ating mga responsibilities? Being an incumbent officer sa Commerce and Business Administration Student Council, ang isang bagay na natutunan ko is hindi dapat nalilimit yung trabaho mo sa constitutional duties mo. Kasi it's not all the time na kompleto talaga kayong gumagawa dyan. May instances na you have to pick each other up. You have to work collectively as a whole talaga. Yun ang malaking bagay na natutunan ko inside the council is you really have to work together and para mas maging efficient trabaho niyo talaga.
Ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataon ng mga Tomasino na magtanong sa iyo sa pamamagitan ng Tom Speak. Ito ang tanong para sa iyo. Paano mo magagampanan effectively ang pagiging Vice President? So, paano nga ba magagampanan effectively ang pagiging Vice President? Well, kung magpo-focus ka sa CSC Consti and magagawa mo yun with an excellent and magagawa mo yun excellently, well, that's a big step na para masabing nagampanan mo yung position mo effectively. And another thing is, magagampanan mo siya if if yung council nyo as a whole made a name and prove to the Thomasian community na worthy nga sila na maupo sa position nila. And yun, basically, if nagawa mo constitutional duties mo, nagawa mo yung platforms mo, lahat yun, and nagampanan mo yung pagiging student council officer mo, naging voice ka ng students, I think that's a great way para masabing nagawa mo effectively yung position mo. Magtungo naman tayo sa huling bahagi ng ating programa, ang Fast Talk. Magbibigay kami ng 3 issue sa loob ng universidad at sasagot ka lamang ng yes or no sa loob ng 5 segundo. Handa ka na ba? Wala na po. Hair policy, No. tuition increase, No. student protest inside UST. Yes. Maraming salamat, Josh. Thank you din. Tomasino, patuloy mo kilatisin ang mga kandidato. Dahil sa boto mo, nagsisimula ang pagbabago. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website at social media accounts. Ito po si John Paul Corpus para sa V Exclusives, Boto Masino 2016.